mag-away at mamili lang tayo ng panahon ngayon para makasumba sa Kanya. So palakpakan natin ang ating mga sarili. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lord Church, patuloy natin ang wita ng ating Panginoon at ibigay natin yung rightful praise para sa Kanya sa umaga ito. Sambahin ka, O Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Lord Church, sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sa'yo, O Diyos, O Jesus, sa witan ikaw, Diyos, sa sigaw ikaw, Diyos, sa tugtugan ikaw, Diyos, sa sayaw ikaw, O Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Bawat puno dito aming palagay sa'yo ialay. Si Jesus na hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, ikaw, Diyos. Sa Visayas, ikaw, Diyos. Sa Mindanao, ikaw, Diyos. Sa Pilipinas, ikaw, Diyos. Sa mga mundo, ikaw, Diyos. Sa Kabitaga, ikaw, Diyos. Sa Luzon, ikaw, Diyos. Sa Ilaon, sa Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lord Church, patuloy natin ang wika ng ating Panginoon. Ang lahat ng gustong pagpalain sa umaga ito ay sumigaw ng Hallelujah! Ay lulubog at sa iyo ay sasampal. Ngayon, hinihiling ang bayang ito. Ikaw
Diyos ay napakasarap magbalik ng pagpupuri sa iyo. Nagagalak ang aming mga puso, Panginoon, na umawit sa iyo, O Diyos. Bagamat marami kaming pinagdaanan sa nakaraang linggo, mga pagsubok, pagpapala, suliranin, pagkakasakit, ngunit naririto kami, Panginoon. And this is a great testament, O God, na ikaw ay mabuti at ikaw ay mabuti. Come on, church, patuloy ang ating Panginoon.
Panginoon, kung gaano ka naging kabuti sa aming mga buhay. Sa iyo, Diyos, ang kapurihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang kadakilaan. Sa mga pangyarihan, sa mabuti, at sa kapagpapahabong pangalan Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Thank you, Jesus. Tawag sa magsabi, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nangangalya at nagtitiwala ang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihan tinatamasa ko lahat ay mula sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa isang umaga pinagsama-sama niyo po kami upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na gabay, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Isang linggo na naman po, Panginoon, na aming nairaos. Magawa, Panginoon, ay may isang pag-ipo na naman, Panginoon, ang aming naranasan, Panginoon. Panginoon, kami ay iyong gabayan. Humingi kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Di lang, Panginoon, sa amin, upang, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon, na nakakaranas nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat. Kami ay humingi rin, Panginoon, ng kapatawaran. Marami mo kami nagagawa, nasasabi sa iba, Panginoon, o sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ang mauna sa amin, Panginoon. Para kami ay iyong patawarin. At, Panginoon, ay humingi kami, Panginoon, upang kami ay iyong i-bless, Panginoon. Panginoon, gawain ko po ang magsasalita sa amin, Panginoon, ngayong araw. Nawa, Panginoon, ay ito ay isa puso namin at padala namin, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat. Isang linggo na naman, Panginoon, ang aming mararanasan. Nawa, Panginoon, ang lahat ay makaranas ng Panginoon ang paginawaan, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, at sa iyo namin binabalik ang lahat, Panginoon. Amen.
para po sa salo ng pagbasa. Mga kapatid, yamang tayo nga ay may roong katiyakan sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Makakapasok na tayo sa kabanal-banalang damo siya ay nagtatatag ng isang bago at buhay na daan para sa atin sa pamamagitan ng kabit sa kanyang katawan. Upang malinis ang ating masamang budhi at hindi hugasan ang ating mga katawan na denser ng tubig. Mananagan tayo matibay sa pag-asang ipinapahayag natin na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Isa na sa alang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isang patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag natin kabayaan ang ating pagtipon-tipon matulad ng iba na may kanyang kaugalian. Sa halip kasi natin ang loob ng isa't isa, lalo na na inyong nakikita na nalalapit ang araw. Para po ipanalangin ng mga bata, tinatawagan po si Kuya J.R.
sa buhay ng mga batang ito na patuloy mong pinagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa mga talento na pinagkaloob niyo sa kanila na nagagamit nila upang ibalin ang mga papuri at pasasalamat sa iyo. Patuloy mong pagpalain ng mga batang ito, gayon din ang kanilang mga pamilya sa araw-araw, Panginoon. At kayo po ang gumabay sa kanila sa bawat araw hanggang sa kanilang paglaman. Salamat po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Hello, good morning po. As part ng napag-usapan po namin last week, ay do the announcement na po every Sunday as part of the worship committee. So ito po ang ating mga announcement. Ayan, papakisin natin yung ibang bata para may mga kapalit na tayo. Para makaalis na ako. Ayan. Ipapakipindot po. Pindutin mo yung arrow, anak. Yung arrow sa screen. Hindi tayo touchscreen. Sa mousepad din. Ayan. Tapos arrow down. Sige po. First of all po, happy birthday kay John Leonard Rodriguez. Ngayon po, nasan po ba siya? Ay, wala. Virginia Martinez, November 19. Rowena Binuya, November 19. Myra Cueto, November 20. Nandyan po ba sila? Hello, bakit wala lahat? Naku, hindi nila makuha ang blessing ni Lord. Diba? Susunod po ang ating mga church activity. Every Thursday po, midweek service, 6 p.m. po. Inaanyayahan po ang mga kayang dumalo. May naising dumalo sa ating midweek. Every Friday po, UMW Fellowship, 4 p.m. Friday din po, every second and fourth Friday. UMYAF. This Friday po ay kila Marica Reyes. O, Ate Malu, alam mo na ha, sa inyo po. Pa-spaghetti ka naman dyan. Saturday po ay confirmation class, choir practice every 5 p.m., PAW practice every 6:30 p.m. At sa Saturday po ay tinatawagan po ang mga kabataan, mayab na meron pong oras para tumulong sa pag-aayos ng ating church. December na po, sa susunod na mga araw, wala pa rin ayos ang ating simbahan. Baka naman po tayo ay makarating sa mga may oras po. Anong oras po ba tayo pwede sa Saturday? So, mga 5 p.m. po, pwede na po ba kayo? Habang nagpa-practice po ang choir, may nag-aayos. Sa mga kabataan kung hindi naman magpa-practice, sa mga mayat naman po hindi kasama sa choir, inaanyayahan po namin kayo para po makita natin kung may mga idadagdag ba tayo, may kulang po ba sa mga decor natin, may papalitan. No. Sige po. Sa Sunday po, every Sunday po, tandaan po natin 8 a.m. po ang ating simba, hindi 8:30, hindi 9 o'clock. Na 8 a.m. po, nagpapalugin lang po tayo ng mga ilang minuto para po makahabol ang tagapanguna natin, ang mga tagapaglingkod. Next po, ang ating mga tagapaglingkod next week, ito po yung mga Junior Youth Sunday. So, liturgist po, Edwin Rodriguez, candle and offering, si Elder Mercado at Trixie Dulete. Kids prayer ay Kyle Medrideo. Flower offering po, pakitandaan na po kung sino yung magbibigay ng bulaklak. Dahil baka po nakakalimutan natin si Mercedita Cruz, Benigna Tayaw, at si Billy Reyes po. Request po ito ni Maricar. Offering, dedication offering po. Hindi na po kailangan tawagin ha. Pag offering po, kayo na po kayo agad. Marisa Gail Esquera, Charmaine Mendoza, Jasmine K. Villarama, LJ Mercado po. At next week din po ay handa na po bang ibibigay nyo sa ating Panginoon
we will celebrate po the Harvest Festival. Hindi lang po ito yung mga may inaning palay. Dati kasi ganun lang, inamani ako ng palay, bibigay ko isang kabang palay. Ngayon po ay kung ano po yung natatanggap natin. Pwede rin po natin ibigay na harvest yun dahil galing naman po yan sa ating Panginoon. Susunod pong mga announcement, organizational announcement po ito. UMM Coffee Break po. Sa susunod na Sabado po ay kila Gerald de Guzman po. At sa katapusan po ay kila Oliver Gatus. UMW announcement po, meron po ba kayo? Wala. UMYAF po, katulad po ng sabi ko kanina, kila Malikar po tayo. 6 p.m. po ang usapan natin, hindi 7 p.m., hindi 6:30, 6 p.m. po. At sa mamaya po ay may gawain po kami sa Jesus First UNC. Yung mga gusto pong sumama, makipag-ugnayan na lang po kayo, no? Para malaman po natin kung kukuha ba tayo ng sasakyan o yung 3 wheels po ba yung gagamitin natin. Sa mga bata naman po ay i-announce ko na po ito. Napag-usapan po namin ito last week na ang mga bata po ay magkakaroon sila ng t-shirt. Nakita niyo po ba yung tatlong bubuwit namin dyan? Yan po yung t-shirt na ipapatatak natin sa mga bata po ng ating iglesia. Ito po ay t-shirt ng bulpa ng mga bata. Ginamit po nila ito last. Ayun po yung bata kong maliit. Ayan, bebe dito ka bebe. Ayan. Ganyan po yung ipapatatak natin. Sabi po ni Teacher Tonet ay 160 po kasama na po yung t-shirt. So may deadline po tayo para mapatatakan naman natin yan. No? So, December 1 lang po, payment na po ito ha, sa kayong mga pangalan po ng mga bata. So, kung sino po yung magpapatatak, pakisabi po kay Ate Tonet, at gagamitin po nila ito sa Christmas party natin sa December 22 sa program po nila. Susunod po na announcement, meron din po, dahil wala tayong Halloween party, pa-experience naman natin sa mga bata na makareceive ng mga little candies or mga token dyan para sa kanila. So, after po nilang magkakanta, magsasayaw sa 22 ng December, meron po silang costume party. Hindi ko naman po sinabing bumili kayo ng costume, ha? Pwede naman po mag-isip kayo kung anong costume yung gusto nyo ipasuot sa kanya. Huwag lang pong nakakatakot. Bawal po iyon, ha? Pwede po maging Joseph, maging Mary, maging, ano pa ba? Yung mga apostles, pwede po yung mga ganon. Basta po maging creative tayo. Next. Wag daw po yung may pangil. Baka mapalo tayo may pastor. Next po. Puno na po bang ating mga alkansya? Ayun. Galing naman ni Kid. Hindi pa daw puno yun sa kanya. Kid, damihan mo mga 3 alkansya. Na, sa deadline po natin ito ay December 15 po, linggo po ito. So, dapat po lahat po ay makapagbalik ng alkansya. Binigyan din po natin ng alkansya ang Dulong Malabon Mission. Baka tanungin niyo, bakit natin binigyan? Since kasama po sila sa ating Christmas party, kasama din po sila sa ating bibigyan, hihingan lang po natin sila ng konti. Since marami naman tayong ibibigay, diba po? Para lang din po maging party sila ng ating mga gawain. Next po, syempre hindi mawawala ang color coding. Sino bang nakakulay white, naka-color green, at naka-color yellow? Dalawa yung kay Ate Ivy. Yan. Sige po, kayo po ay, magkano po ba yan? 5? 10. Ito po ay may bibigay natin. Napag-usapan din po namin na yung makukuha na po sa color coding ay mabibigay natin tulong sa ating mga kabataan. Maliit lang po ito, ngunit kailangan po nila ito sa kanilang CI. Makabawas man lang po ng konti. At natatandaan ko na pagmitingan dito dati sa council, na pag nag-bear month, sa kabataan mapupunta ang color coding. Since ngayon na lang po natin ibibigay yung mga susunod na linggo, sa kanila na po itong color coding. Kaya sa mga kabataan, singilin silang mabuti. Nasa inyong mga kamay ang kayamanan nyo. Na sa susunod naman po, ito
district announcement. Napaaga po ang ating district Christmas party. Family rally po ay sa Sagrada Gym, Tangos, Baliwag, Bulacan. 7 a.m. po ito sa December 7, 2024. Sa lahat po ng sasama, makipag-usap po tayo kay Pastor para malaman natin kung ilang jeep ba ang ating dadalhin, ilang jeep po ba ang aarkilahin. Dati po, ang natatandaan ko, nagdadalawang jeep, nagtatatlong jeep, ganun po tayo kadami. So, ilan po kaya ang ating kukunin sa sasakyan sa ngayong taon na ito? Sa susunod naman po, hindi ko po alam kung ito po ay announcement ng ULW. Tama po ba? May Christmas party po kayo sa Musni Farm sa December 21. Hindi ko po alam kung anong oras. So, i-announce na lang po yung oras. And December 27 to 30, ito po ay nakalagay sa district calendar. Ang reg fee niya po ay 1,950 na po ang CI, nabawasan ng konti. 1,950 po ang nakalagay. So, lahat po ng kabataan na a-attend, makipag-ugnayan po kayo sa presidente nyo para alam nila kung ilan po yung budget na kailangan nyong hanapin. Ha? Ano po? Hindi po iba? Hala, iba-iba kayo ng announcement ba eh. For clarification po, nung nakaraang linggo po, parang na-announce si Pastor na nabawasan ng 100. So ngayon po, kinontak po namin si DS. Ngayon po, meron lang daw po kasi nag-suggest na worker na gawin 2,000 pero hindi naman po siya na-approve. So, kung may pagbabago man po, kung may changes man po, sa amin muna po, sa mga exe ko muna papadaan ni DS yun. At kami po yung magbababa nung registration. Pero, sad to say, hindi naman para sad to say, ano. Alam natin mayaman ang mga kabataan ng inaon, 2,1 yun. 2,1 yung registration fee. Kung magtataka kayo, baka sabihin nyo bakit sobrang mahal. Nung nakaraang taon po, 1,500 po yung ating, kung natatanda niyo po, 1,500. Ang dates po nun ay 3 days and 2 nights lang. Ngayon po, magiging 3 days, magiging 4 days and 3 nights. So, dagdag yung gastos, dagdag yung gastos sa pagkain, sa venue, plus, yung accommodation po is dorm type po siya. So, hindi na kailangan magdala ng beddings, ng kung anong higaan yung mga kabataan natin dahil mga double deck po and naka-aircon pa yung room. So kung titignan natin, totoong malaki yung 2,1 pero parang nako-compensate naman yung, kumbaga parang sulit naman yung 2,1 kasi tumataas naman ang presyo ng mga bilihin. So tumataas din talaga yung asahan natin yung yearly na registration financier. So yun lang po, paglilinaw lang po din Pastor na po. Kasi wala pa pong ibinababa sa mga execom CPS about po sa pagbabago po ng registration. Maraming salamat po. Last na po, ang ating pong simbang gabi ay December 16 to 21. Ipopost ko po yung schedule ng PAW. Since ito po ay by organization, by church, council, members, and by the choir. Kayo po ang maglilid sa buong process ng ating program. Simula po sa PAW, sa presider, sa offering, sa lahat po, kayo po. So, pag sinabi pong council member, sila po ang magpapapaw, sila ang magpapakanta, may special number na kanta, lahat po. So, ipopost ko po doon, pakisulat na po agad, at pakisend agad po ng line-up. Kasi po, ang mga patutugtugin po natin ay mga junior youth. Since yung mga maya po natin ay hindi natin alam kung ano po yung mga schedule nila. So, hindi po natin masasabi kung makakatugtog po lahat ng mga PAW na original PAW member po natin. At second po, sa December po na Sunday ay nakaschedule na po ang buong PAW team. Lahat po ng nasa schedule, wala naman pong humindi. So, alam namin na walang humindi, ibig sabihin available kayo. Pakisend na lang din po ng line-up nyo agad. As soon as possible para mapaghandaan natin. Tapos po, last na din po, ito na po talaga. Sa mga kukuha pong speaker,
ng ating simbang gabi. Be ready po. Handa naman po yung sermon, di ba, Pastor? Meron na pong sermon. Kayo sa inyo na lang po kung gagamitin nyo ito, dadagdagan nyo, or babaguhin nyo po. Pero meron na po tayong gagamitin na sermon. Ibibigay po ni Pastor yan. Salamat. Yan. November 30, kababaihan sa BES. Na po, hindi yata nabanggit ng ating CJ. Okay? Yan. Sige po, tayo po tumayo at tayo po ay para po sa pagbasa ng salita ng Diyos natin pong pagbubulay-bulayan. Ito po ay matatakbuhan sa aklat ng San Marcos chapter 13, beginning verse 3 up to verse 8. Sabi po dito, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, ay nakaharap siya sa templo. Tinanong siya ng sarilinan ni Pedro, Santiago, Juan at Andres. Sabihin niyo sa amin kung kailan mangyayari ang sinasabi ninyo at ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo at huwag paniling lang kaninuman, sapagkat marami ang darating at magsasabi na sila ang Kristo, at marami ang maliligaw nila. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan, malapit na iyon, at nakabalita ng may digmaan, huwag kayong matatakot. Kinakailangang mangyari ang mga iyan. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar, at magkakaroon ng tagutom ang mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na darating. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, again, tayo po ay darako sa ating mga paghahandog na kung saan ang ibibalik natin sa Diyos ang ating mga ikapo, ating mga pamako, maging sa ating pinanasan na tayo magkaroon ng isang maayos, isang maganda na kahanan na ating patuloy na pagpupulyan at pasasalamatan. At kung natin tumayo at tayo umawit at tayo nagbalik ng pagpuli at pagpapasalamat sa ating Diyos.
tayo po ay manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy namin ibinabalik sa iyo ang pagpapasalamat. Dalangin po namin na nawa ang mga biyaya nito ay patuloy na makatugon at patuloy na maparanas sa bawat tahanan at sa bawat makutan ng iyong anak ang saganang biyaya at pagpapala na ninanais ng aming mga puso at ng aming mga buhay. Sa iyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang mga pagpapala nito na tunay na ito magmumultiply para sa pangangailangan ng iglesia nito at sa pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak. Sa iyo, Diyos, ang pagpulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Yan. Patinignan po natin yung aklat ng San Marcos chapter 13. Ito po yung bahagi na kung saan ay ipinapakita yung panahon ng mga darating sa ating mga buhay. Katulad nga nasabi ko sa team kanina, hindi po tayo, minsan in-expect po natin dahil Kristiyano tayo. Ang lagi natin tinitingnan, dapat hindi tayo nakakaranas ng mga pag-uusig, hindi tayo nakakaranas ng pagsubok, hindi tayo nakakaranas ng mga problema o alalahanin sa ating mga buhay. But, doon po, tinetest ang ating buhay bilang mananampalataya. Ano po? Minsan, give up. Gusto na natin mag-give up. O gusto na natin sumuko. Gusto na natin sabihin sa Lord, ayoko na nga maging Kristiyano. Nakakapagod. No. Pero hindi eh. Nagpapatuloy tayo. Amen mo ba? Nagpapatuloy po tayo. Amen. Lahat na hindi magpapatuloy, pumalakpak. Ayaw, kamuntik na. Puti na lang, naapuhap yung buhok. No. Ibig sabihin, sa buhay natin, sabi ng Lord, hope in the face of adversity. Mula pa doon sa aklat ng Mark chapter 13, beginning verse 1 to 8, and the Romans chapter 5, beginning verse 3 to 5, and Psalms 23, verse 4. Dito po yung ating pagbubulay-bulayan. Ito po yung ating tatakin sa buhay ng bawat isa. Sabi nga doon, life as a full of challenge and our centuries as a Christian faith. Ang buhay po daw natin o ang buhay po natin ay punong-puno ng pagsubok o pakikipag-baka. Sino po ang nakikibaka pa ngayon hanggang ngayon? Sino yung hanggang ngayon ay merong kinakaharap na dalahin sa kanyang buhay? Naalala niyo yung sabi ni Apostol Pablo? Kung bakit hindi niya inaalis, kung bakit ayaw niya ipalis sa Diyos yung kanyang mga pinagdaraanan dahil ayaw niyang mahiwalay kay Kristo. Kasi pag wala ka ng pagsubok, papetik-petik ka na lang. Pa-easy-easy ka na lang. Baka sarado pa ang SM, nandoon ka na. Bakit? Pasaya ka eh. Di mo ba? Pasaya ka. At hindi mo na makuha manalangin. Hindi mo na rin makuha magbasa ng Bible. Hindi mo na rin makuha kumanta ng mga praising songs. Bakit? Kasi wala ng challenge ang buhay mo. Pero ang tanong, sino ang kasama mo sa oras na yun? Si Christ pa ba? Si Jesus pa ba? Pakitapik niyo nga po yung katabi niyo, baka hindi na si Kristo katabi niya. No. Diba? Baka hindi na si Kristo katabi niyan. No. Naalala ko po yung sinabi ng ating kapatid noong Thursday. Sabi niya, Pastor, nalulungkot ako sa church. Sabi ko, bakit po? Kasi, puro mukha na lang natin ang nakikita ko every Thursday. Sabi ko, totoo naman po yun. Bakit? Kasi hindi po natin challenge yung sarili natin na ito yung commitment ko sa Lord. Hindi lamang Sunday ang dapat commitment ko sa Panginoon. Dapat may other day o di abe at bagong araw o may ibang araw ako na dapat nakikipag-commit sa Diyos. Pero ano po madalas nating ginagawa?
Commit o umit? Hello? Ano po madalas natin ginagawa? Commit o umit? Umit. Hindi po umit. Katulad lang po ng sabi ng ating ulit nung Sunday. Gusto natin magkaroon ng magandang church. Amen? Pero ano ginagawa natin? Commit o umit? Ba tayo yung sumagot ngayon? Di ba? Gusto natin ng magandang church through a 3-story building. Pero ano nangyayari sa atin? Paghawak na natin ang ating mga sweldo. Lord, lang mo naman ako eh. Akin na muna to. Ang tanong, commit po ba yun? O inukumitan niyo ba ang Diyos? Pero ang sabi nga ng Panginoon, as a Christian, is a full of challenge. Maraming po pwedeng pagawa sa iyo ang Diyos. Pero nasusubukan ka ng Panginoon. Una, sabi ng word is perseverance in our faith. Sabi ng Lord, trust in God in sovereignty and providence. Sinasabi natin sa Panginoon, yung sinasabi ng Lord dito, doon sa teksto natin, maraming balita, maraming kwento, maraming magsasabi, kami ang totoo, kayo ay mali. Pero ano ang katotohanan? Makikita yun sa buhay mo. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang sumamba ka tuwing linggo. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang tumatayo ka rito sa itaas para mag-preside. Tumatayo ka dito sa taas para mag-praise and worship. Ang totoong Kristiyano ay dinedicate ng full, buo, yung kanyang buhay sa Diyos. Diba? Binibigay mo ng buo yung buhay mo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi na ikaw ang nakikialam, hindi na ikaw ang gumagawa ng programa sa sarili mo, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Sino na? Ang Diyos na dapat ang gumagawa ng lahat ng bagay sa iyo. Sabi ko nga, minsan nakakalungkot sa simbahan eh. Ginagawa natin, spa. Bakit? Wala mang nagkukutkot ng kuko nyo, wala mang nagkukutkot ng mga talampakan nyo, wala mang nagkukot nagmamasahe sa mga balikat ninyo, pero ano ginagawa po natin sa church? Namamahinga. Bakit? Para makaiwas sa labahin, pagluluto, paglilinis ng bahay. Paglabas nyo dyan sa pinto na yan mamaya, sabi ko kay Ate Amy, gawin mo kaya Ate Amy, magtanong ka kung ano natutunan at ano naging dating sa kanila na mensahe ng salita ng Diyos. Minsan nakakalungkot pa rin, nasimba na, natulog pa. Amen. Sino yung mahilig mga nasimba na, natulog pa? Ang mahirap po doon, nasimba na, natulog pa, tumutulog pa yung laway. Tapos sa na mabigat eh. Di ba? Sabi ng Lord, sa buhay ng bawat isa sa atin, ang sinasabi niya, pinapaalala niya sa atin, ay yung pagtitiyaga. Pero sabi niya sa akin, Pastor, kaya nga ako lagi dito, nagtitiyaga ako para sa pananampalataya ko eh. Opo. Pero ang tunay na pagtitiyaga, hindi
lamang po tuwing araw ng linggo. Dapat meron kayong ibang oras sa gawain ng Diyos. Kasi lagi po yung sermon, hindi naman po kayo lalago dito eh. Dagdag lang po ito, appetizer po ito sa pagkain eh. Pero ano po tunay na nakapagpapalago sa isang mananampalataya? Yung pakikipag-fellowship niya. Diba? Kaya nung nagkaroon nung last second Friday, nung nagkaroon po ng gawain yung mga maya, tuwang-tuwa sila kasi bakit? Kasi medyo may ibang mukha eh. May ibang mukhang nadagdag. Kaya yung isa natutukan pa, siya mag-devotion sa Friday. No. O pag nang lumingan ko yung OWA, ikaw yun. Huwag kang assuming. No. Bigyan mo yan, ganun po yung buhay natin. Kailangan sabi ng Lord, ginagamit tayo. Hindi lang si pastor. At paglagay po si pastor, patay. Si pastor. Susunod, wala na kami wala na ako kayo kami kakainin. Puro lugaw na lang. Bakit? Naibigay na po ni pastor lahat eh. Ginawa yung feeding program. Kaya, sabi ng Lord, yung tiwala natin sa Panginoon na tunay na naririyan siya. Sabi ng Lord, huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa mga rumors, doon sa mga kwento. Dahil ang unang-unang magsasabi sa inyo ng tamang kwento ay yung salita ng Diyos na tinanggap nyo, na naranasan ninyo, na ipinamumuhay nyo, at ito yung tunay na salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ito yung buhay natin. Kaya sabi nga ng Lord, doon sa pangalawa na binibigay niya sa buhay ng bawat isa is a finding strength in the sufferings. Mga kapatid, sabi doon, our sufferings can refine and strengthen in our faith. Sa buhay po natin, lagi po natin tatandaan yung mga paghihirap na ating nararanasan ay po pwedeng magbigay ito ng lakas sa buhay ng bawat isa. Kaya po, pag kayo po ay may mga pinagdaraanan sa buhay nyo, huwag po kayo nagpupopost na parang kapi-kapi kayo, na parang kawawa kayo. No po? Bakit? Kasi gusto natin kumuha ng atensyon ng tao. Kung yun ang nararanasan mo, yung promises ng Diyos ang i-post mo sa buhay mo. Hello? Yung promises ng Panginoon na ikaw ay hindi niya iniiwanan, ikaw ay hindi niya pinababayaan, ikaw ay hindi niya tinatalikuran, bagkos ikaw ay lagi niyang sinasamahan sa lahat ng mga pinagdaraanan mo. Sabi ko nga sa inyo, kung merong isang bagay na mahirap daanan, yung ikay hindi, yung bang sabi natin na ikaw ay tagapaglingkod, yung ikay mananampalataya, pero ginagawa mo yung best mo, pero patuloy ka pang dumaraan sa pagkikipot na daan. Mas mahirap po yun. Baka sabihin nyo, si Pastor hindi naman dumaraan sa mga problema yan kasi lagi nakangiti eh. Oo, lagi akong umiyak. Di ba? Kung isipin niya po, ang pastor po, siya po yung shock-absorber ng lahat ng tao ng miyembro. Pag may problema, pastor, alam niyo po, nakaka-bless lang din. May mga churches po kasi ang mga pinanggalingan, pag hindi po nila, hindi ko pa alam kung bakit hindi sila open sa pastor nila. Pero pagka po may mga times ng mga prayer, hindi ko alam kung bakit ako yung una nilang
tinatawagan o unang pumapasok sa puso nila. Sasabi nila, Pastor, pwede po ba pakipray niyo si ganito? Kailangan po namin yung prayer. At ako naman, madalas ko sinasabi, humingi pa kayo ng prayer sa pastor niyo. Pastor, nahihiya po kami. Sa pastor niyo, nahihiya kayo, sa akin hindi nahihiya. Diba? Ano sinasabi ng Lord sa atin? Ang lagi pinapakita ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, yung paghahanap natin ng lakas. Lagi tayo naghahanap ng kalakasan. Lagi tayo naghahanap ng mga bagay na makapagbibigay ng kaligayahan sa atin. Ano sabi ng Lord? Ang paghihirap ay maaaring magpalakas ng ating tunay na pananampalataya. Kaya ngayon yung sabi ni Apostol Pablo, kaya ayokong mawala, kaya ayokong maalis, kasi baka maging confident na ako na okay na ako. Tuloy ko po yung nung ating miyembro. Sabi niya doon, Pastor, siguro dapat iniisa-isa. Sabi ko, kapatid, hindi tayo nagkulang ng paalala. Every Sunday, yung midweek na yan, yung gawain ng kalalakihan na yan, yung gawain ng mga kababaihan na yan, yung gawain ng mga mayat na yan, every Sunday. Kulang na lang po, hawakan nyo sa dalawang tenga at saka yung bulit nila. Maling ka! Diba? Pero ano po, nasa kanila pa rin ang decision. Bakit? Dahil meron ako naniniwala may mga tao pong tinawag na Sunday worship. Kaya po kung kayo ay tinawag ng Diyos na Sunday worship, nawa po bago kayo umalis sa simbahan, lahat ang narinig nyo, magbigay ng lakas sa inyo. Pero kung kayo po ay Sunday worshiper ng Diyos, pumunta kayo dito, pero yung isip at puso nyo nasa bahay nyo, naku, nabulot ko kaya yung plancha ko ginamit. Naku po, yung tubig ko, baka naligo ako, mukhang hindi ko yata napatay, mukhang tumutulo pa yata. Naku po, ano kaya yung ulam namin, napakatagal naman na siya mo ni Pasto. Mga kapatid, ginawa ko na ng ispahan ang simbahan. Ginawa mo pang ospital. Pero yung katawan mo physically present but mentally absent. Kaya uuwi ka, pumasok ka, puro full of burden ka, uuwi ka, full of burden ka pa rin. Bakit? Kasi nga, andito ka lang. Pero wala yung puso mo. Wala yung isip mo para sa Panginoon. Ano yung design ng puso natin? Ano yung nasa ng puso natin? At pangatlo, sinasabi ng Lord sa atin is hope in eternal life. Yung sinasabi ng Panginoon doon sa 1 Corinthians chapter 15, 55 to 57, sabi doon, our hope is rooted in eternal life through Jesus Christ. Yung sinasabi po ng Lord sa buhay ng bawat isa, ang Diyos ay laging kasama natin kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng buhay natin. Amen. Wala na. Tapos na po. Wala nang mag-react. No. Kasama natin ang Diyos. Minsan kumakanta nga tayo ng kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako nag-iisa. Baliktad pala.
kasama natin ang Diyos. Di ba? Sabi na, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. Pero bakit tayo nalulunod sa mga pinagdaraanan natin? Bakit tayo nasusunog sa mga nararanasan natin? Baka hindi po si Diyos, baka hindi po ang Diyos ang kasama natin. Kaya kung bakit tayo nakakaramdam ng mga bagay nito. Kaya sabi naman sa buhay ng bawat isa, sabi doon, kahit ako'y lumalakad sa pinakamadilim na libis, hindi ako natatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at ang iyong baston ang nagpapalakas sa akin. Di ba ito yung sinasabi ng awit 23? Ang tungkod ba't pamalo ang aking gabay at sagdalan. Siya yung pumipitik sa atin. O anak, di dyan, dito ka. At ano pa po sinasabi ng Lord sa buhay ng bawat isa? Sinasabi po ng Lord sa atin is a God sa presence in the darkness and a hope and eternal life. Mga kapatid, walang Kristiyano na hindi dumaan sa mga pagsubok. Walang Kristiyano na hindi dumaan sa mga suliranin. Pero ang tanong, paano mo po natin ito kinaharap? Paano natin ito tinatanggap na ito ay kaya natin mapagtagumpayan? Mga kapatid, uulitin ko. Kung tayo ay mabubuhay lamang sa isang pangarap, wala pong matutupad sa ating gusto. Dahil ang sinasabi ng Lord sa atin sa umaga ito, faith without work is dead. Kung tayo ay may pananampalataya, subalit kung patay ang ating mga pananampalataya, baliwala ang ating pananampalataya. Pero, kung sinasabi natin, ang ating pananampalataya ay buhay, is a blessing. Matutupad ang lahat ng pangarap natin. Pero kailangan po natin gumawa. At dumating pa kayo, after 30 years, nandito pa kayo, magsisinti niyan ang inawan United Methodist Church. Nawa, itong church na to na pinangarap nyo, makita natin yung talagang pinangarap lang natin. Hindi mga bagay na pinagpusigihan natin, hindi lamang natin basta pinangarap. Ninais natin, pero kailangan natin gawin. Ngayon ang tanong, sino ang gagawa? Bahala ka, pastor. O pastor namin eh. Bakit sa palagay niyo po ba ilang taon po ba ako dito? Ha? Lifetime. Kung ako po, ang totoo, sabi ko nga, ang age of, ako hindi ko po tatapusin yung 72 years. Nag-usap na kami ng mag-aanak, sabi ko, hanggang 65, mag-serve ako kay Lord. Pero after 65, 66, mag-aalis na ako, mag-retire na ako, mag-early retirement ako. Gusto ko din maranasan yung nararanasan nyo. Nakikinig, nakaupo, di ba? Kaya sabi ko, masarap. Masarap ang buhay
buhay po natin. Minsan madalaw ng pastor, minsan mangitian ng pastor. Diba? Pero ang sabi niya doon, kayo po ang maiiwan. Kahit mag-lifetime ako dito, pero maiiwan pa rin kayo. Bakit? Inyo to eh. Hindi ko naman ito pwede iuwi sa San Jose del Monte. Diba? Sino maiiwan? Kahit wala na po tayo dito para-para, pero may maiiwan dito. Yung next generation. Yan ang sinasabi ng word sa atin. Sa buhay natin, tandaan po natin mga kapatid, lagi po natin tignan yung pag-asa na binibigay ng Diyos. Lagi natin tignan yung mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi nga doon, ang pag-asa ay hindi lamang isang bagay na pakiramdam, kundi ito ay isang bagay na pagpili. Piliin po natin. Huwag lang natin pakiramdaman, pakiramdam ko, may pag-asa ko na yumaman. Ano ka may pag-asa kang yayaman kung para kasiwan ka ba? Nakakakalang na din. Kaya, ano pa? Sabi doon, maaari tayong pumili at magtiwala sa Diyos kahit hindi natin minsan nauunawaan ang mga bagay na nangyayari. Minsan may mga pangsitwasyon ng buhay natin na hindi natin naiintindihan. Pero ang daw sinasabi ng Lord sa atin, you commit to the Lord always. Pagtiwala ka sa Diyos lahat. And then, ang ating pag-asa ay nakasalalay sa ating Panginoong Jesus, na siyang bato, saligan, kanlungan, na nagbibigay ng tunay na katatagan sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, uulitin ko po, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutaw, magmumula, manggagaling sa ating mga puso. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi mo ulitin ang awit ng pagtatanan. Oh
umaga ang tunay na pagpasalamat para sa ating mga buhay. Nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga nito. Panginoon, alam namin, hindi mga biro ang aming nararanasan sa araw-araw. Mga alalahanin, problema sa pamilya, problema o Diyos, minsan sa trabaho, minsan sa pakikipagkomunikasyon namin. Mga pagsubok na alam namin ito ay isang kalungkutan o kabigatan ng aming mga puso. Kasama na yung mga karamdamang pisikal. Panginoon, alam namin ikaw yung aming pag-asa. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng tunay na galak, ng tuwa. Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng katatagan sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Panginoon, patawad kung lagi ka namin pinagpapromise ang bawat isa. Sinasabi lagi namin, I commit my life, I commit my time, I commit all the blessings in our life. But the end of the day, O Diyos, hindi namin ito nagagawa. Bakos, nagkakaroon kami ng the word na umit instead of the commit. Panginoon, tunay na mausap ka sa bawat puso ng iyong mga anak. Alam namin na hindi lamang kami mo tinawag tuwing araw ng linggo para maglingkod, para sumamba, para manalangin, para ibigay yung oras namin tuwing araw lamang ng linggo. Kung hindi, sa bawat gawain na aming ginagawa sa iglesia ito, mula sa aming mga bata, sa mga kabataan, sa mga mayap, kababaihan at kalalakihan. Panginoon, bayaan mo na kami ay maging kabahagi ng aming mga gawain upang sa mga pagsubok na aming nararanasan, ito ay patuloy namin maiwaksi sa aming mga puso at sa aming mga isipan, at patuloy na makita namin ang iyong katakilaan sa aming mga buhay. Sabi mo nga, kahit dumaan kami sa isang pinakamadilim na landas na aming tinatahak, subalit kung ikaw ay patuloy na nasa aming mga puso, walang magagawa ang landas ng kadilimang ito na aming dinaraanan. Kung
ito ay papalitan mo ng pag-asa at kagalakan. Papalitan mo ng tunay na iyong pagbabantay para sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa bawat pamilya, sa bawat kapatiran na narito ngayon. Alam namin, O Diyos, na sa aming mga buhay, may panibago kaming haharapin sa araw ng bukas. Nawa, anuman ang aming haharapin ito sa araw ng bukas, ang aming nanghiling sa iyo, Panginoon, ay huwag mo kaming iwanan, huwag mo kaming pabayaan. Bagkus patuloy mo kaming samahan sa lahat ng bagay na aming kakaharapin. At naniniwala po kami, mabigat man ito, masakit man ito, sitwasyon man ito, Panginoon, ng aming mga buhay, alam namin, O Diyos, hindi kaya namin mapagtagumpayan. Dahil ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming mga kapiling. Kaya Panginoon, sa lahat na mga anak mo na namang problema o dumaraan sa mga pagsubok sa kanilang mga buhay, alam mo po, O Diyos, ang higit na kanilang mga puso. Alam mo ang bigat na kanilang pinagdaraanan. Kaya sa umaga ito, O Diyos, ito po'y aming hinihiling. Mula sa mga solusyon sa mga problema, sa pamilya, sa relasyon, sa kapatid, sa mga anak, dalangin po namin, O Diyos, ikaw yung tunay na umilos. Ikaw yung tunay na gumalaw. Pabayaan mo, O Diyos, na patuloy mo pagbukluhin ang bawat isa sa iyong mga anak na pinagdiraanan ng mga bagay nito. Sa iyong mga anak naman na may mga karamdamang pisikal. Alam namin, O Diyos, walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay posible. At yan ay ipinakita mo. Yan ay itinala mo. Kahit yung patay, kaya mong buhayin. Pero naniniwala kami, O Diyos, katulad ng sinabi mo sa Hebreo, O God, manampalataya kami na ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng aming hihiling ay magkakaroon ng katuparan. Salamat sa bawat isa na patuloy mo pinagpapala, sa bawat trabaho na ipinagkakaloob mo sa kanila, sa bawat karunungan at kaalaman na nararanasan ng aming mga estudyante, sa mga guro na patuloy na napakalawak na kanilang mga pag-unawa at pasensya sa mga batang kanilang natuturuan, sa mga nag-opisina na patuloy na yung kanilang pakikipagrelasyon ay patuloy nilang ipinadarama sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan o pagsubok na kanilang na-encounter sa mga taong ito. Naniniwala kami, O Diyos, katulad po ng lagi sinasabi ni Apostol Pablo, sa mga kahinaan at sa kalakasan man, hindi kami bibitaw sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay na magpapala, mangangalaga sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, hipuin niyo po ang bawat puso, ang bawat isipan ng bawat isa. Nawa sa paalala ng mensahe mo sa umagang ito, kalimutan na namin sa aming mga isip ang salitang umit, kundi bagkus ilagay namin sa aming puso yung salitang commit in God. To seek in God always. Ito yung maranasan namin at ito yung madama namin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal na patuloy mo kaming ginigising sa mga mensahe ng iyong mga salita. Na patuloy mo kaming ginigising mula sa aming mga pagkakatulog o mula sa aming mga pagkakapahinga
umaga ito, Diyos, salamat. Sapagkat hindi ka nagsasawa na kami paalalahanan. Kami, O Diyos, ay tapikin sa aming mga balikat o hibuin ang aming mga puso. At naniniwala po kami na paglabas namin sa pintuang ito, O Diyos, isang mabuting Kristiyano, isang mabuting mananampalataya, isang mabuting anak ng Diyos ang aming dadalhin sa aming mga tahanan. Ang patuloy na ipamamalitan namin ang iyong kabutihan. Ang patuloy na ipapakita namin ang iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at dalangin po namin, O God, ang iglesia ito ng Inaon ay patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay. Kasama na, Panginoon, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na patuloy na dumaranas ng pagragasa ng bagyo. Alam namin, O Diyos, hindi biro ang kanilang pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang panalangin namin, O God, dalhin mo ang bagyong ito na si Pipito, O Diyos, isang lugar na walang walang tao, walang sino man ang maapektuhan. Kung hindi, yung lugar lamang na yon na hindi makakaapekto sa mga taong may sakahan, sa mga tahanan na patuloy na nawala na ng bubungan, sa mga tahanan na patuloy na baha ang kanilang nararanasan. Panginoon, nawa ang iyong habag at ang iyong pag-ibig sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, ang patuloy pa rin nilang madama sa kanilang mga puso. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa bawat isa. At naniniwala po kami na ikaw ang marapat, pinakadakila na pagbalikan ng lahat ng pinakamataas na pagsamba, papuri at paglalahati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang patuloy na pagkilos ng anak ng Kristo na nag-alay ng kanyang buhay. Na tayo kanyang niligtas, tayo kanyang minahal, at tayo kanyang pinatawad. Ang patuloy na pakikisa ng Santo Espiritu na siyang lumayakap sa ating mga puso, sa ating mga isipan, maging sa bawat hakbangin at tandasin natin pinatawad, na siya ating makasama mula ngayon at magkakilantenan pa man. Amen. Amen. Magkakaroon po tayo ng kantata sa December 23. Yan, di po yan tanano ng atin. Di po naidagdag. Sa bawat organization po, lalo na sa mga kabataan, meron po tayong separate na kanta ng mga maya o ng kalalakihan o ng lalaki at ng babae. And then, sa mga bata. Yan, iparindanan po natin habang di po tayo nagkakabol.